Magandang araw grade 3, ako ulit si Teacher Ricky, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 3. Bago tayo magsimula, hayaan nyo munang kamustahin ko kayo. Meron ba sa inyong mga nabaha? O kaya naman tinangay ang mga parte ng bahay tulad ng bubong, pader? Ang aking panalangin ay kayo sana ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Naging saksi tayo sa iba't ibang sakuna na nangyari sa ating bansa. Kamakailan lang ay naranasan natin ang bagyong Ulysses. Maraming lungsod sa NCR ang nabulaga kung gaano kalupit ang bagyong ito. Umapaw po ang Laguna Lake dahil din sa bagyong Ulysses at kabilang sa mga sinagip na residente ang isang bagong panganak na ina at kanyang sanggol. At mula po sa Laguna, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil? Vicky, hindi nakaligtas sa pagbaha Laguna dulot ng walang tigil na buhos ng ulan mula kahapon hanggang kaninang makapananghali. Pero sa kabutihang palad, zero casualty sa buong probinsya. Nakatulong daw ang maagang paglikas ng mga residente at ang maagap na pagresponde ng mga otoridad. Halimbawa nga doon sa bayan ng Fami kung saan higit 20 pamilya ang nailigtas mula sa isang na-isolate na barangay. Mistulang nabura sa mapa ang dalawang barangay na ito sa Fami, Laguna nang lamunin ng tubig mula sa umapaw na lawa ng Laguna ang mga tirakan dulot ng magdamagang ulang dala ng bagyong Ulysses. Pagputok ng liwanag, nagpasaklolo na ang mga residenteng na-isolate. Mabilis pero maingat ang inilatag na rescue operation ng Fami Laguna MDRMO at Philippine Army gamit ang kanilang rescue boat. Unang nailigtas ang mag-anak na ito. Bit-bit pa ang alaga nilang baboy. Magkakapitbahay naman ang sunod na naisalba. Karamihay mga bata na agad isinilong ng rescue team. Huling dumating ang rescue boat na ito na balot ng trapal. Inakalang gamit ang laman nito. Pero nang alisin na ang takip pagdating sa Pampang, bagong panganak pala na ina at kanyang sanggol ang sakay nito. Usap natin si Russell Atchura na taga Tumana, Marikina. Naku, kumustahin natin si Russell. Russell, kumusta kayo dyan sa Tumana? Ito ma'am, nasa bubong po kami. Nasa bubong ka sa Tumana? Opo, taga Tumana po kami. Anong oras pa kayo nandyan sa bubong, Russell? Ingat pa po ma'am, madaling araw po. Naku, buti Russell, okay pa yung telepono mo. Yes, ma'am. Napapaserva mo yung baterya. Talaga para makapag-connect ako sa ano. O teka Russell, sabihin mo kung ano yung kailangan ninyo dyan. Saan kayo banda sa Tumana? Yes, ma'am. Taga Tumana. Saan banda? Tumana. Ano po, Kalabasa Street po. Tumana. Sino kasama mo dyan sa bubong ng bahay niyo, Russell? Ano po, ma'am? Family po ng partner ko po. Ilan kayo dyan? Ilan kayo? May bata mo Marami dyan? po. Actually, ma'am, humupa na yung tubig pero nasa second floor po kami. Napansin natin sa mga report sa balita ang mga lungsod na nabulaga ng biglang pagbaha. Alam natin sa ating mga nagdaang aralin na ang mga lugar na ito ay malapit sa mga anyong tubig at natatanging anyong lupa. Isa sa mga lungsod na ito ay ang Marikina. Makikita natin ang mabilis na pag-angat ng tubig sa lungsod. Kung matatandaan natin, anong anyong lupa ulit ang Marikina? Tama, ito ay lambak. Kaya tinatawag itong catch basin o isang planggana.
dahil ang Marikina ay napapalibutan ng mga bulubundukin, kung kaya naiipon ng tubig sa lungsod. Karamihan ng tubig baha na meron ang Marikina ay nanggaling sa upstream o sa galing sa itaas ng bundok. Napapanahon ang ating pag-aaralan ngayong araw dahil pag-aaralan natin ang Ngayon, gusto ko kayo ay magmasid. Malapit ba sa inyong bahay ay merong anyong tubig tulad ng sapa, lawa, o iba pa? Kung oo ang inyong sagot, maaaring kayo ay nasa sensitibo sa panganib na lokasyon. Paano nga ba natin ito malalaman? Maaari nating matukoy ang isang lokasyon kung ito ba ay sensitibo sa panganib ayon sa topografiya nito. Balikan nga natin ang ibig sabihin ng topografiya. Tama, ang topografiya ay tumutukoy sa kaanyuan, hugis ng isang lugar. Kung ito ba ay malapit sa mga anyong tubig o anyong lupa. Sakuna. Ito ay tumutukoy sa kapinsalaan o kalamidad. Kalamidad. Ito ay ang pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran, ari-arian, kalusugan, at sa mga tao sa lipunan. Ito ang mga uri ng kalamidad. Bagyo, baha, lindol, landslide, pagputok ng bulkan, flash flood, at storm surge. Narito naman ang mga ahensya ng pamahalaan na nakatuon sa kalamidad. NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang NDRRMC ang responsableng institusyon na naniniguro sa proteksyon at kabutihang panglahat ng mga mamamayan ng bansa, lalo na sa mga sakuna, kalamidad at iba pang public emergency. PAG-ASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. PAG-ASA. Ang ahensyang ito ay may tungkuling pag-aralan ang takbo ng ating panahon sa mga susunod na araw, linggo, buwan at kahit taon. Sa mga bagyo, madalas nating maririnig ang PAG-ASA. PHIVOLCS, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
Ang PHIVOLCS ay isang pambansang institusyon na nakatutok para magbigay alam sa mga kilos at kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami sa ating bansa. Kung ating pagmamasdan ang lokasyon ng Pilipinas, makikita natin na malaking bahagi nito ay napapalibutan ng anyong tubig. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, may iba't ibang kalamidad ang nararamdaman ng ating bansa. Kung ating pupuntahan ang National Capital Region o ang Kalakhang, Maynila, makikita din natin na malaking parte nito ay may anyong tubig o malapit sa mga anyong tubig. May mga lungsod din sa NCR na malapit sa mga natatanging anyong lupa. Ang mga lungsod na makikita natin sa kanluran tulad ng Pasig at Muntinlupa, sila ay malapit sa anyong tubig ng Laguna de Bay. Madalas, nakakaranas sila ng pagbaha kapag tumataas ang tubig dito. Sa bandang kanluran ng NCR, makikita natin ang mga lungsod ng Valenzuela, Malabon, Navotas, ilang lugar sa Maynila, Pasay, Las Piñas. Ito ay malapit sa Manila Bay. Madalas, ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng pagbaha at ang mga lungsod na malapit sa Manila Bay ay nakakaranas ng storm surge o daluyong. Kung pupuntahan natin ang Valenzuela, may mga lugar din dito o mga barangay na malapit sa anyong tubig. Ang mga barangay na ito ay nasa mababang lugar, kung kaya't kapag umulan ng malakas, nagkakaroon ng malaking pagbaha. Kung titingnan natin ang ating barangay, Barangay Punturin, makikita natin na malaking bahagi nito ay nasa kalupaan. Ngunit hindi pa rin tayo ligtas sa sakuna. Malaking parte ng NCR ang dinadaanan ng West Valley Fault. Ang fault na ito ay isa sa mga aktibong fault kung kaya't nakakaranas tayo ng mga paglindol. Kung kaya't mahalaga ang paghahanda sa mga sakunang ito upang hindi tayo masaktan o mapahamak. Sa araw na ito ay atin pang mas pag-aaralan ang mga lugar na sensitibo sa sakuna. Ngunit, kailangan natin ng bagay na makakatulong sa atin. Ano pa nga ba ang bagay na ito kundi isang mapa? Ngunit ang mapang ito ay hindi lang basta-bastang mapa na tulad ng ating mga napag-aralan noong nakaraang mga aralin. Ang mapang ito ay ginagamit upang makita natin ang mga lugar na sensitibo o malapit sa mga maaaring mangyaring sakuna. Tinatawag natin tong hazard map. May mga uri tayo ng hazard map. Nandyan ang flood hazard map, earthquake hazard map, landslide prone hazard map, at iba pa. Kung muli natin titingnan ang mapa ng NCR, makikita natin na ilan sa mga bahagi nito ay malapit sa anyong tubig, tulad ng Laguna de Bay at Manila Bay. Tumatagos din sa ating rehiyon ang Ilog Pasig. Malalaman natin agad na ang mga lugar na ito ay malapit sa pagbaha. Pagmasdan natin ang flood hazard map ng NCR. Makikita natin dito ang mga pananda. Sa unang pananda, ito ay may kahulugang mataas na antas na maaaring bumaha. Sa ikalawang pananda naman ay nagsasabi na ito ay may katamtaman na antas na maaaring bumaha. Sa ikatlong pananda naman, makikita natin ang mababang antas na maaaring bumaha sa lugar na mayroong panandang ito. Kung makikita natin sa mapa ang lungsod ng Valenzuela, ito ay nahahati sa dalawang pananda. Sa kaliwang bahagi ng ating lungsod, ito ay nakakaranas ng katamtamang antas ng pagbaha. Habang ang kanang bahagi naman nito ay nakakaranas ng mababang antas ng pagbaha. Kasama ang Barangay Punturin sa mga lugar na nakakaranas ng mababang antas ng pagbaha. Ngayon naman ay tukuyin natin ang antas ng pagbaha sa mga sumusunod na lungsod. Gamitin natin ang mga pananda.
Nalaman din natin na ilan sa mga lungsod sa ating rehiyon ay nalalapit sa isang fault line. Dahil dito ay malaki ang chance ng paglindol at malaking sakuna sa mga lungsod na ito. Kung kaya't gagamitin naman natin ang hazard map para sa lindol. Halina't pagmasdan natin ang earthquake hazard map ng NCR. Sa hazard map na ito ay meron tayong dalawang pananda. Malakas ang epekto o intensity ng lindol kung pahigang linya ang makikita natin sa lungsod. Mahina ang epekto o intensity ng lindol kapag patayo naman ang linya sa lungsod nating makikita. Kapag sinabi nating intensity, ito ang lakas na hatid ng isang lindol. Mapapansin natin sa hazard map na ito na ang lungsod ng Valenzuela ay nakakaranas ng mahinang epekto o intensity ng lindol. Naramdaman mo na ba ang paglindol? I-share mo naman sa amin ang inyong karanasan. Ngayon naman ay tukuyin natin ang lakas o epekto ng lindol sa mga sumusunod na lungsod. Gamitin natin ang ating pananda. Ngayon ay nalaman mo na ang mga lugar na sensitibo sa mga sakuna tulad ng pagbaha at paglindol sa ating rehiyon. Tandaan natin na lamang ang may alam, dapat tayong laging ready. Panoorin natin ang palabas nito kung paano nga ba kayo makakapaghanda sa isang lindol. pinagtatawanan siya ni na Julian. Feel na feel kasing earthquake drill. Sigaw ng sigaw. Tapos naiyak siya kasi hindi na siya nakagalaw agad. Alam mo, ganun din ako last year. Alam mo ba, kinabahan ako nun kasi parang totoo yung alarm. Saka, alam mo ba,
Naubad po yung sapatos habang tumatakbo ako. Sabi ni Sir, kung totoo daw lumilindol, baka na paano na raw si na Julian. Kasi kwentuhan ng kwentuhan, tsaka tawa ng tawa. Ganun pala yung pakiramdam, no? Nung nag-alarm nga, nagulat nga ako eh. Muntik ko na makalimutan yung sinabi sa akin ni Sir kung ano yung unang gagawin. Ay, naku. Alam mo ba, sabi daw ni nanay, marami daw napapahamak dahil hindi daw alam gagawin. Kahit nga daw matatanda eh. Kayo? Alam niyo na ba ang dapat gawin bago lumindol? Habang lumilindol? At pagkatapos ng lindol. Seismology, ang tawag sa pag-aaral sa lindol. Seismology. At ang tawag naman sa nag-aaral nito ay seismologist. Alam niyo ba na dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagbibigay sa atin ng babala tungkol sa mga bulkan, lindol, at tsunami. Ano nga bang nangyayari kapag lumilindol? Uy! Araw-araw na nagsasalpukan ang mga bahagi ng lupa. Madalas, hindi natin ito nararamdaman. Pero kapag malakas ang salpukan, gumagalaw o yumayanig na rin sa ibabaw ng lupa at nagiging mapanganib. Mahirap malaman kung kailan lilindol. Kaya dapat maging handa at alerto araw-araw. Hindi lang sina nanay at tatay ang dapat maghanda. Kasi hindi naman natin alam kung magkakasama tayo kapag nangyaring lindol. Ipaalala kina nanay at tatay na suriing mabuti kung nasa tamang kondisyon ng ating bahay. Kung kailangan, ipaayos na to para maging matibay. Tingnan din kung maayos ang pagkakalagay ng mga kabinet at iba pang gamit sa loob ng bahay na maaaring magtumbahan at magliparan. At isa sa pinakamahalaga, maghanda ng inyong lifeline kit. Sa loob ng isang bag, maglagay ng first aid kit, canned goods o dilata. Huwag kalimutan samahan ng pambukas o can opener tubig, ilang perasong damit, kumot, bateryang radyo, flashlight at extra batteries. Huwag masyadong marami ha. Dapat hindi masyadong mabigat ang bag para madali itong bitbitin. Mga pang 3 days na gamit pwede na. Ilagay ang lifeline kit malapit sa pinto o kaya kung saan ito madaling makita. Palagi ding dalhin ng pito, flashlight at ID lalo na sa school. Kasi pwede mangyari ang lindol habang nasa school tayo. Itanong kay teacher kung saan lalabas at pupunta kung sakaling lumindol sa school. Kailangan kabisado natin yan. Kasi baka mawalan tayo ng chance na magtanong kapag lumilindol na. Maghahanda. Check. Ano naman ang dapat nating gawin habang lumilindol? Unang-una sa lahat, iwasang mataranta. Naku, kapag nataranta ka, hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Mas magiging mapanganib. Kapag nasa loob ng bahay o school o kahit na anong building, manatili lamang sa loob. Huwag lalabas. Magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa paan nito. Huwag bibitaw hanggang hindi natapos ang pagyanig. Kung wala naman makitang lamesa o mapapagtaguan, umiwas sa kabinet na pwede bumaksak o sa mga salamin na pwedeng mabasag. Umupo at takpan ang ulo hanggang sa tumigil ang lindol. Para mas madaling tandaan, duck, cover, hold on. Duck, cover, hold on.
Kapag tumigil ng pagyanig, tsaka subukan lumabas ng bahay o silid. Kung maabutan naman ng lindol sa labas ng bahay, pumunta sa bakanteng lote o open space na malayo sa mga puno, poste, mga linya ng kuryente, o pader. Kung malapit naman sa dagat, pumunta sa mas mataas na lugar. Naku, mapanganib ang tsunami. Tsunami. Kapag nagkaroon ng pagyanig sa ilalim ng dagat, maaaring lumaki ang alon at hampasin ang nasa paligid nito. At kung kayo naman ay nasa loob ng sasakyan habang lumilindol, sabihin niyo na agad sa nagmamaneho na itabi ang sasakyan o ihinto para makalabas kayo at makahanap kayo ng ligtas na lugar. Pagkatapos ng lindol, hanapin agad si nanay o si tatay o kung sino mang kakilalang mas nakakatanda para malaman kung pwede nang bumalik sa bahay o silid. Kung minsan masyadong malaking pinsala, kaya pwede mawala ng kuryente. O huwag yun nang kukulitin si nanay ha sa paggamit ng phones, lalo na kung maglalaro lang naman. Kailangan tipin ng battery para may magamit pag may panganib. Narinig niyo na bang tinatawag na aftershock? Aftershock. Dahil patuloy pa rin na nag-uumpugan ang bahagi ng lupa, pwede magkaroon ng isa pang pagyanig pagkatapos ng nauna. Maaaring higit pa sa isa. Yung kasunod na pagyanig, yun ang tinatawag nating aftershock. Tama! Sabi ni tatay, pwede magkaroon ng aftershock ilang minuto pagkatapos ng lindol. Pwede rin daw ilang araw, ilang buwan, pwede rin pagkatapos pa ng isang taon. Kaya dapat maging handa at alerto tayo. Teka, may naalala pa ako. Pwede gamitin ang pito o kaya whistle para humingi ng tulong. O kaya yung flashlight. Kaya dapat laging dalang mga ito. Pero huwag paglalaroan ha. Parang hindi gaano tumutunog tong pito ko ah. Hala, palitan mo na yan kay tita. Yun nga pala, siguraduhin mo na gumagana ang dala mong pito at flashlight. Ay, pwede na. Alekta na talaga. Laging tandaan, magtanong, makisali, at maging alekto. Dahil ligtas ang batang handa!